Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin, o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Medyo na-alarma ako dito. Saka dito. Ten of Pentacles, Hanged Man. Tapos 7 of Swords. Teka. Ayusin ko lang to. Kasi marami pwedeng case. So, inheritance ay pwedeng manakaw or maangkin ng iba. Di ba may mga ganong case? Yung lupa ninakaw, Diyos ko, or na-scam, binenta, na-scam, or binenta sa inyo yung bahay, lupa, tapos scam pala. Kasi may tayo, inheritance o house and lot. Yun yung trial dito, So, again, yung trial ito. Stealing. Kasi since family card to, may pamilya dyan. So, pwede rin dun tumama to. Magmumukha tong cheating, So, again, itong Hanged Man, sa dami ng meaning, isa dun ay trial or illusion. So, yung trial illusion ay nag-involve sa cheating nga, betrayal. Business. Pwede rin dito, business, wealth. Beware sa topic na yan. At yan ang maaaring pag-ugatan nitong betrayal, dishonesty, stealing, business, corporation, company, kung owner, or may business partner, or empleyado, baka yun nga, may nakawan na palang nangyayari, hindi natin masabi. Kasi may someone na nababalot nga ng illusion ang ibig sabihin, hindi makapag-isip ng tama. So, beware. Okay? Ngayon, kung pamilya, tatama lang to sa pamilya doon. Hindi naman to tatama sa magkarelasyon lang Pero kung kasal, pwede rin. So, tatama siya sa kasal. Whether may anak o wala. Kasi, Pentacles ay card din ng responsibility. So, ayun, kasal, may anak. Pero kung pamilyado, hindi kasal, pasok pa rin siya dito. May responsibilidad nga, gawa ng anak. So, regardless kung kasal o hindi, basta may anak, sama sila rito. Kung walang anak, pero kasal, kasama rin dito. Ngayon, lalagyan natin ng clue para naman hindi lahat ay magwo-worry. Ito ang possible zodiac sign ng partner kung in a relationship, nakasal nga o may anak. Possible partner doon sa may cheating. Cancer, Pisces, Aquarius. Ngayon, kung di man para sa inyo tong reading, edi baka para dun sa kakilala nyo. Or idol, baka sa kanila tumama to.
Ito yung possible zodiac sign niya, ha? Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius. Aquarius ulit. Ang dami Aquarius, ano? Aquarius. Ngayon, dito naman tayo sa susunod na deck. Hindi ko na mahawakan, napakainit. Nung nakaraan sobrang lamig dahil puro bagyo. Ngayon sobrang init. Papawis yung kamay ko eh. Hindi naman pwede maglagay ng electric fan at maingay. So, ibang senaryo. Yung pawis ng kamay ko. Dito na sa table mat. Anyways. Ay! Ito nakakatakot disturbance may multo doon. Kasi alam ko sayang creator nito eh. Pansa ang pangalan yata ng deck na to, nakalimutan ko na. Pero alam ko galing tong Thailand. So galing din tong ganitong idea sa Thailand na movie, horror movie, ano nga ba yan? Shutter. Okay, hindi ko malimutan yung yun. Movie na yun. Kasi doon lang nakita ng mumu na ganyan nga. Kaya pala bumibigat yung tao. Kasi may multo doon nakapatong. Ayan, ganyan tsura. Anyways, commitment disturbance. Saan kaya to? Kasi ang commitment, hindi lang naman relasyon. Diba? Mukha siyang kontrata. So, pwede rin siya sa career. Friendship. Diba? Lifetime commitment ang friendship. Sabagay, hindi mo naman mapapwersa yung friend. So, doon siya applicable na lang sa kasal. Diba? O relasyon. Pero mas tatama sa kasal. Kasi may kontrata nga. Sa ka-workmate. But anyways, ano kayang nangyari dito? Teka, lalagay tayo ng clarifier card para magkaroon tayo ng idea saan ba tutungo to, anong reading to. Career or relationship? Grabe rin may ahas doon. Teka, wala akong idea dito. Ano kaya to? Rider. Ano na to? Career. So, yung bida natin dito, babae. Morena. So, yung disturbance natin, ay pala nakalagay contract. Di ko kasi binabasa eh. Nakalagay pala contract doon. Ito, obscure irritation, supernatural. Baka multuhin. Oh my God. Multuhin yung babae dito. Siya makaranas ng supernatural or paranormal activity sa workplace. Oh my God. So, may bibisita sa kanya. Ayun, mumu. So, yun yung
nagkukos ng somewhat anxiety dito o depression dahil sa nakita niyang mumu sa workplace. Ngayon, di bang case, kundi yan literally, mumu. So again, to kinlarify natin. Nagmukha na nga siyang work, yung commitment. Yung disturbance ay may kinalaman sa possible possible confusion o difficulties. So again, work pa rin to. Like, kinlarify natin. At specific yung natin. Clue. Doon lang siya tatama sa babaeng morena. Kasi kung ganito, may bibisita daw kasi. Or sabihin natin unexpected visitor na magpapa-stress sa iba sa inyo. Unexpected visitor or may kinalaman sa communication in a way na mahirap makausap. May someone na mahirap makausap sa workplace. Like boss o ka-workmate. Busyness ay posible. Yun yung disturbance dito. Or irritation. So yan, mahirap makausap. Or arguments ay posible. Yung naninigaw, meron din. May case na ganun. Masisigawan ng iba sa inyo, matatarayan. So again, doon lang to tatama sa may work. Asahan natin na yun nga, medyo problematic tong period na to para sa mga may work. Pero again, doon lang siya tatama dito. Sa babaeng morena kasi busy. Magiging busy siya, puno ng conflict sa workplace, chaos, made-depress siya for some reason, magiging sad. Anyways, 13 minutes na pala. Hindi ko na ilalabas yung eto yung advice natin. Haba na ng video dapat 10 to 12 minutes lang tayo, pero nakalimutan ko tumingin sa timer. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.